Isa sa mga nilolook forward ko in the coming days ay ang mga pagbike sa mga probinsya, malayo sa hustle and bustle ng Metro Manila. Since quite at ease na ang restrictions ng community quarantine, mas madali na magbike outside NCR ngayon. Isa talaga yun sa mga gusto kong gawin, mag-travel and go around places with a bicycle. This is Lester Baviera and you're listening to Tambike Session, an Anima podcast. Nakapag-bike na ako sa mga malalayong lugar kagaya ng Baguio, La Union, Bataan, and twice sa Quezon Province. At ngayon, kasama ko ang isa sa mga nambudol sa akin na pumunta sa magandang probinsya ng Quezon. Pag-uusapan namin ang mga adventures niya sa lugar kung saan siya namamalagi ngayong pandemic, which is Lucban, his bike activities, and stories about cycling and life. Isang award-winning writer, respected professor at isa sa mga paborito kong siklista. Hi, Sir Joselito de los Reyes. Sir Joey, welcome to Tambike Session. Hello! Magandang araw sa iyo, Lester, at sa milyon-milyon mong tagapakinig sa buong mundo. Milyon. Yes. Yeah, sobrang dami nakikinig ngayon kahit episode 2 pa lang tayo. Ayan, thanks for having me at masayang kwentuhan to tungkol sa alam mo yun, dahilan kung bakit laging galit sa akin ng misis ko. Bakit galit ang misis mo? Pag-bisikleta ba yan? Nagiging irresponsible akong ama dahil sa bisikleta. Hindi, joke. Naku, mahirap yan. Mamaya, mapag-uusapan natin siguro yung mga nitty-gritty nito. Ayan. Salamat sa pagkakataon na magkukwentuhan tayo at maraming tagapakinig. Naku sir, it's my pleasure at sobrang thank you rin for agreeing na may pagkwentuhan sa akin today. So sir, kamusta? Kailan yung last bike ride mo? Araw-araw ay namimisikleta ako ng 10 kilometers a day, keeps the doctor away. Kasi nandito ako sa bukid, alam mo naman to Lester, di ba? So may bukid, tapos may bahay sa Lucban mainland, tapos Lucban, doon ako nakatira sa Lucban Laylayan. Lucban Laylayan. Laylayan ang lipunan ng Lucban. So, bukid doon, may distinct kasing pagkakaiba tong Lucban eh. May tinatawag silang linang, saka may tinatawag na tagabayan o tagagitna. Tapos nagbabay ka sir every day, 10 kilometers. Oo, kasi 5 kilometers away, itong aking yung bahay sa mainland. Tapos itong sa bukid. So pagka may kailangan akong gamit sa mainland, pupunta ako doon sa 10 kilometers. At okay lang yung 10 kilometers eh. Pero alam mo naman ng Lucban, bulubundukin, di ba? So may ahon ng kaunti, like 150 meters yung elevation niya na nag-gain ko every time I bike. So dahil ang Lucban, sa mga hindi po nakakaalam, ay 1,500 feet above sea level. Ayan, so so hindi kami, parang Tagaytay, na 2,000 feet ang Tagaytay, if I'm not mistaken. Pero mas mataas ang Antipolo, certainly. So if you'll be, say, biking from Manila Bay, the dagat, sea level, going to Antipolo, so aakit pa kami ng kaunti kasi mas mataas kami ng elevation. Ayan. So medyo dito, malamig-lamig dyan, sir, di ba? Malamig. May mga fog. May fog din. Lately, wala na kasi Marso na. Medyo mainit na. Malamig. Katabi namin ng Bundok Banahaw. No, nasa Bundok Banahaw kami. So, sa mga listeners natin, si Sir Joey, matagal na siyang nagbabike. Kahit nung mga kabataan days pa niya sa Valenzuela, nagbabike na siya sa Bulacan at kung saan-saan pang parte ng Region 3 at Metro Manila. Pero parang na-rekindle, sir, di ba, yung love mo sa pagbabike ulit ngayong pandemic. Tama ba? Sir, kwento mo naman kung paano nangyari yun dyan sa Lucban. Nung bata pa, Nung bata pa ako, mahilig akong tumakas. No? Hiramin ko yung bisikleta ng kuya ko. Pupunta ako sa Valenzuela, pupunta ako ng Malolos, Apalit, Pampanga, San Fernando, Pampanga, tapos babalik agad ako. Tapos hindi alam ng nanay ko na nakaikot na pala ako ng Central Luzon, no? Tapos parang alas 12, alauna ng hapon darating ako. Tapos natigil yun kasi kailangan magtrabaho, nakalimutan mo ang pangangailangan mo maglakbay using the bicycle. So yun, tapos nung nagkaroon ng pandemya at na-confine ako dito sa Lucban, confined meaning napaka-limited ng mobility dahil pandemya, naisipan ko na buhayin yung luma akong bisikleta. Isang GT na na hybrid na ginagamit ko since 1998. Ayan. So ang daming marami ng pinalitan. So sabi ko gumagastos na naman ako. Ayun, tapos na-realize ko baka magtagal at
walang bumibiyahe. So, ginawa ko, double purpose para makapasyal. And at the same time, umayos yung katawan ko. Sabi nga nila, malaki daw ipinayat ko, Lester. No, Wow. kasi medyo malaki yung girth ko dati, mga 36, 35, 36. So pagkatapos kong yung unang salvo ng pandemya na namimisikleta ako, naging 32. Oh, wow, ang bilis sir, ang bilis yung pumayat. Kasi wala na akong makain. Dahil yung pera ko Dahil ang ay dami mo pinambili ko na ng bisikleta. Oh. Nakailang bisikleta ka na, sir? Nung pandemic, nakakaano na ako? 7? Pero Pito, wow. nakapagbenta ako ng dalawa. Yung Giant at saka yung Norco. Lately, mula nung inayos ko nga itong bukid, na-confine ako dun sa nilagyan ko ng bike carrier. So kasi maglalagay ako ng bayong doon, ang tawag dito sa Lukban ay alat, no? Yung may parang basket siya sa likod. So magdadala akong halaman, maglalagay ako ng drinking water kasi nga parang kubo siya. So yun. So nagagamit ko yung nilagyan ko ng carrier. Pero yung iba, nagagamit ko kapag may long ride. No, halimbawa, iikot kami ng sabihan Pagbilao o kaya ng Santa Cruz Laguna or San Pablo. So ginagamit ko yung medyo may yung pwedeng ipambiyahe ng mas mahaba. Ngayon. Yung biking activities mo, sir, by commute or leisure, ganyan? Oo, hindi, rin. Kapag leisure. Tapos yung commute kasi, mahal mag-tricycle, mahal din ang gasolina ngayon. No? Mapag-uusapan din natin yung economics ng paggamit siguro ng bisikleta later. Kasi mahal eh. Pupunta ako dito kung magta-tricycle at maliit yung mga daan. Mahal. Tapos, babalik uli ako. So, malaki yung natitipid. Ginagawa ko yon kasi gusto ko i-justify yung nagagastos ko. So, ginajustify ko lang. Ang totoo, magastos talaga. Ayan. So mga nagsasabing mas makakatipid kayo mamisikleta, mamaya pag-usapan natin, think again. Nako, totoo yan. Totoo. Medyo napapa-rethink na rin ako ng mga budget ko ngayon dahil may marami akong gustong bilhin. Parang if you'll be spending for like isang bisikleta mo, no? Parang ba't ang mahal na ng bisikleta mo? Well, it's I believe human folly that we spend so much sa isang bagay na sneakers, no? Ilan na sneakers mo? 20, 20 pairs. Hindi naman lahat yun maisusuot mo, di ba? Yeah, totoo. So, isang pares lang naman ang paa mo. So, ganun din yung katwiran ko sa bisikleta. Hindi naman lahat yun masasakyan ko. Pero, di ba, it's, parang nakikita mo na meron ka at nagagamit mo from time to time. At marami pang iba. Sige. Sir, magto 2 years na into the pandemic. How is it riding in Lokban? Nag-iba ba yung riding activities mo since nagsimula yung pandemic? O continuous pa rin, pare-parehas pa din yung ginagawa mo? Mas ramdam ko siyempre na lumakas ang resistensya kasi if you go out of Lukban, alam mo naman yung Lester user namin, parang nasa taas kami. So you go to Tayabas, you go to Lucena, you go to Mauban, Quezon, you go to Santa Cruz, Laguna, laging pababa, no? So dati, talaga nung nagsimula yung pandemya at bumalik ako sa pamimisikleta, may bisikleta rin naman ako sa Central Plains, 'di ba? Metro Manila, saka Bulacan, saka Nueva Ecija. Nung dito, oh my God, talaga wasak ka ng baga. Oo, talagang cardiopulmonary masokista, no? Kasi masarap bumaba, masarap alam mo 'yun, pababa, downhill lumusong, sa isang bayan, no? Lumusong. Pero yung aahon na talagang, 'di ba, yun parang ba't ko pa ginagawa ito? Tandaan mo yung bumaba tayo, Lester, twice ka nang naisama rito. Sa Sampaloc, Quezon, 'di ba? It's like 8 kilometers of, 'di ba? Only ahon. Parang unlimited na pataas na ahon, grabe. Intense 'yan. So kung wala kang training, medyo talagang hihirapin ka. So hihinto ka, hahabulin mo yung hininga mo, o maglalakad, o kaya isasakay mo sa jeep. At okay lang lahat 'yon. I mean, walang judgment 'ton. Kaya ang mission ko na lang dati nung nagsimula lahat ito is, pwede ba maiahon ko yung sarili ko at yung bisikleta ko ng maayos, hindi ako nagko-collapse, ganyan. So eventually naman nagagawa ko. At tapos yung alipin din ako ng Strava. Meaning tinitingnan ko nakakaahon ba ako in ganito ka ikling oras, ganyan. Tapos minsan mabibigla ako na, wow, mabilis pala yung naging pacing ko noon. Sa puro ahon lang naman yung tinitingnan ko, hindi ako sprint wala mabagal In fact, mabagal din naman ako sa ahon. Kaya lang siyempre personal record.
Tsaka pag hindi mo na Strava, ibig sabihin hindi mo na ride yun, di ba? Parang may mga ganun. Tapos re-reviewin mo ba yung mga stats mo no? May ganyan. No? May ganyang pleasure. May ganyang personal na longing, no, na dapat naka-record dito. Si Sir Joey, professor din siya ng creative writing sa UST. Tama ba, sir? Yes, creative writing sa graduate school, new media, seminar New Media, poetry. Nagturo din ako sa Jorn ng pamamahayag sa Pilipino at marami pang iba. Ang ko na lang yata na ituturo sa UST ay pedicure, manicure, yeah. o kung ano pa ba. Tapos nag-iis na yung restrictions and mayroon na rin mga nag-face-to-face classes Sir, magbabalik Manila ka na ba anytime soon? Ito nakakatawa. Just the other day, Lester, kinuha ko yung gamit ko sa apartment ko sa Sampaloc, malapit sa UST. Nakauwi ka na first time in this pandemic? Yes, para kunin lang yung gamit. No? Nandun ako sa Maynila ng alas 4 ng madaling araw. Umalis ng Maynila ng alas 5 ng madaling araw. Nasa Lukban uli ako ng alas 10 ng umaga. So, ang nangyari, kinuha ko yung gamit ko. Tapos after like 3 days, nag-usap-usap kami. Admin din ako, meron din akong posisyon sa UST, bagamat napakababa naman. Program coordinator ako ng isang program, creative writing. Sabi, magre-report na ako kami once a week. So parang, oh my God, kung kailan ko kinuha yung gamit ko sa apartment, saka pa kami pinag-report, parang ganyan. So, ayun, sisi, no? Tawag namin dyan sa Bulacan, sising kawali. No? Parang, sising kawali. Okay. Ayun, magbabalik, certainly. And ilalagay ko rin kung matutuloy ang plano ng mga tao, hindi ko alam kung plano ng virus o plano ni Putin, mukhang babalik na ako sa Maynila at dala ko yung 2 bisikleta. Yun, tatanong ko sana kung dadalhin mo ba yung bike mo sa Manila Dalawa. Iyon yung katwiran kong matagal na. Tatay, sabi ng gano'n ng misis ko, tay, ang dami na natin bisikleta. Ano gagawin mo dyan? Pagbalik ko sa Maynila, 2 dyan dadalhin ko. So mababawasan na ng bisikleta. Kasi mismong kwarto namin, may bisikleta nakasabit, no? So, alam mo sa kwarto. Reminder yan. Yung asawa mo nare-remind lagi na may bisikleta dito. May nakasabit sa wall. May naka-elevate talaga, elevated. So, iniikot ko 'yun. So, sabi ko mababawasan na 'yan kasi dadalhin ko na sa Manila yung 2 diyan. At ano sabi naman niya? Suportado niya ako. I mean, ito naman ang kagandahan siguro sa isang misis na supportive gaya ni Angela. Hi, Angela, shout out, misis ko. Para lagi niya sinasabi, no, instead na kung ano man yung pwede kong maging bisyo, halimbawa sa Maynila, parang okay na rin. Siguro okay na rin na-develop yung stamina mo, yung kalusugan mo, tapos may resale value ang bisikleta, lagi kong katwiran ito, If you'll be spending like 50, 60, 100K o gaya ni Lester na 200,000. Hindi naman ganun yung bisikleta ko. ang tingin kasi nung iba, Joey, ginagastos mo yan, na ganyan ka lang. Hello, ang bisikleta nyo may resale value. No, hindi katulad yan ng ibang bisyo. Hindi yan katulad ng ibang bisyo. Pagkatapos magbisyo, wala na. Ang bisikleta, kapag tapos na tayo lahat, ayaw mo na, gusto mo magpalit, gusto mo mag-upgrade, you can sell. Tama. So, mukhang magandang justification yan. Pwede kong gamitin yan. Yeah. Ang lagi kong payo, Lester, sa marami nagkatanong sa akin, sobra, dahil nakikita nila ako kapag namimisikleta sa magagandang lugar. Iniinggit ko sila actually, yung mga nasa Facebook, yung mga kaibigan ko. So, ang tinatanong nila, magkano ang starter bike? Lagi sinasabi sa akin gano'n. Sabi ko, kalimutan mo yun. Kalimutan mo yung entry level. Kasi eventually, dalawa yan. Either magustuhan mo at yung entry level bike mo, hindi maibenta kasi gusto mo yung inferior muna para hindi sayang investment. Or, ayaw mo kasi nasira agad yung inferior bike. So, stock mo siya, tapos hindi ka na magbibisikleta. So, sabi ko, start from the mid-range. Nothing against inferior bike sa mga tagapakinig. Hindi ako nag-discriminate. If you can afford to only afford these bikes na kaya lang ng budget, by all means, gamitin mo. That's the best bike for you. But if you feel like spending so much for others at alam mo mag-upgrade ka, spend na dun sa upgraded na. Para in the event na hindi mo kinaya ang malayo o hindi mo kaya ang ahon, ang sisisihin mo lang katawan mo, hindi yung bisikleta. Tsaka parang mas nakaka-inspire din yan na to do better and mag-ensayo Kasi sayang di ba? Oo. Saka wala ka na ipipinta sa bisikleta mo Di ba wala ka na sasabihin mo na, mahina, tumutunog Ay, nasisira yung RD saka yung FD niya kasi
So kapag ikaw may afford ka naman to buy better bikes, by all means, bili mo na. Sir, sa daming bikes na nabili mo at meron ka ngayon, ano yung dadalhin mo sa Manila? Yung under the radar brand, no? Norco siya. Norco na black, maraming gas-gas at kasi ginagamit ko sa trail. No? So para ilaban ko sa lubak ng Maynila. Saka low-key siya. Ano sir, gusto mo bang umadventure dito sa Metro Manila? Go to nearby provinces? O gagamitin mo lang siya just for mobility? Pwede rin, pagka may nag-aya sa akin. Ang dami ko kasing kausap ngayon na mamimisikleta raw kami sa kung saan-saan, sa Pugpog, sa Nueva Ecija, pupunta raw kami sa Bataan, sa Pampanga. So yun, ang gagamitin ko na ay iyon at gagamitin ko siya sa bike to work. Pero sasamantalahin ko na rin na hindi na ako magko-commute. At yun na lang lagi. So kung bisitahin ko ang pamilya ko sa kapatid ko sa Valenzuela, so yun na lang gagamitin ko. Parang okay na, hindi na ako mamasay. Especially now Lester, na ang taas ng presyo ng crudo. Gasolina. So if you're listening, in-record namin to ni Lester March. Mga 60, no? 60 pesos yung diesel ngayon, 75 pesos yung crudo. Dahil sa nangyayaring digmaan sa Ukraine. Kaya guys, bumili na kayo ngayon ng bisikleta. Malay nyo, di ba? Pwedeng investment yan. Ang daming pakinabang mobility, lakas ng katawan, tapos you can contribute to the environment, no? Na wala kang carbon emission. Yeah, so walang talo talaga. Kapag nagsawa ka, ibenta mo, pera pa rin naman yan. Ito sir, curious lang ako Si Sir Joey, nakaride ko na siya twice sa Quezon Province. Pero gusto sir malaman paano ka ba tumatambike? Paano tumatambike ang isang Joey De Los Reyes? Ano ba yung mga trip mong ginagawa kapag nagbabike? Yung ginawa kasi namin noon, parang tinur namin yung Mauban, Sampaloc, gumawa kami ng loop. Pero sir, ikaw, ano yung mga preferred rides mo? Gusto ko yung walang dumadaang sasakyan. May mali. Kasi dati, pumunta ako sa isang power plant sa Mauban. Lumagpas pa ako. Kung tawagan yung Butas Beach. Ito yung patungo na ng Real. So wala nang kalsada, tapos granite na yung dinadaanan. Gusto ko yung ganun, tapos magpipicture-picture ka, tapos views, tapos iingitin mo yung mga FB friends mo. Tapos na-realize ko may mali. Kasi kung may mangyari sa akin, wala na. Hindi na makikita. Sobrang layo. So dati may pinuntahan ako lugar, Caldong, kung tawagin sa Sampaloc, Quezon yun. So mataas siya. Mas mataas sa Lukban. Inakyat ko. Tapos naligaw na lang ako kasama yung isang kumpare ko. Naligaw kami at lumabas na lang kami sa Kaliraya. So ganung adventure, ganung trip. Pero lately, nabawasan na yung ganung kapangahasan na yung nawawala kami, wala kaming internet, wala kaming Strava. So anong nangyari? Gusto na lang namin ngayon pumunta ng mga simbahan, ganyan, magpa-picture, tapos iikot, gumawa ng panibagong loop. So may pinuntahan kami, halimbawa sa may Candelaria, Quezon na pataas. May yun, mga ganun lang. Wala. Kasi kung kakain, kasi iba, alam ko, ang mga kakilala ko, mamimisikleta para kumain. Ang problema dito sa Lukban, Quezon, Lester, kapag kumain ka, halimbawa ng masarap na pagkain sa Lucena, maraming masarap na pagkain sa Quezon, aahon ka pa mamimisikleta ako paakyat. So, di ba, parang papahirapan ko na yung sarili ko, busog ako, yun yung aking focus, yung kumain. So, akin parang, okay, iikot ako sa, halimbawa, sa Magdalena Church. Ayan, via Liliw, Laguna. So, may mga ganon. Tapos, picture, magtatanong kung magkano ang tsinelas. Kagaya nga ng sabi ko kanina, nag-bike kami sa Quezon Province noon Tapos, na-realize ko, sir, na madalas nag-i-invite ka talaga ng mga bikers, no, from Manila na pumunta sa Lokban. Bakit mo gustong pumunta yung mga tao from Metro Manila or from other provinces, tapos itinuturo mo sila sa Quezon Province? Well, maganda yung lugar. Especially Lukban, nasa taas, malamig, masarap ang pagkain, Lukganisan Lukban, hello, sa Pancit Lukban. Tapos, maraming accessible na bayan, punta ka ng dagat, Mauban, Quezon. So, maliban doon, Lester, no? Ganito ko siniseryoso ang pamimisikleta. Nag-present ako ng paper. No? Academic paper. Yes, sa isang conference, academic conference, no? Ruta ng bisikleta na historical.
no, dito sa Lukban, Tayabas, Quezon. So nag-propose ako ng may mahabang tour like 100 kilometers, may maikling tour like 10 kilometers lang na pwedeng gawing ruta ng mga gustong mamisikleta. Kasi aminin natin that bakit tayo namimisikleta bukod sa katawan, bukod sa pagpapalakas ng katawan, gusto nating makakita ng magandang view, kumain ng masarap na pagkain. Pero bihira yung mamimisikleta dahil gusto mong bumisita sa mga historical places, historical and cultural places. So I suggested last year sa conference ng isang academic conference on culture and history na sinabi ko sa kanila na pwede tayong gumawa, pwedeng ipandayo, pwedeng gawing component ng turismo ang cultural tour. No, cultural tour. So I created a map kung saan po pwede kang umikot sa this part of Quezon na masasaksihan mo yung kasaysayan. So, habang namimisikleta ka, while you toil, while you push yourself to the limit, nakikita mo rin yung mga historical places and cultural places dito sa at least ang Mauban Loop na binabanggit natin. So, yun. Ang nangyari, nung gumawa ako ng ruta at inimbita ko kayo, that's July. Ipe-present ko yung paper ko August. July, tandaan natin, ang lakas ng pandemya noon. Nangyari, ang dami ng kaibigan nag-commit. A day or two prior, parang nilagnat ako. Natatandaan ko to. Nung may rami tayo sa group chat noon. Kasama natin tayo nila Bayaw. Sila Lud de Vera. Sila Jun sabay doon. Kasama dapat. Lud de Vera. Sila. Kayo. Tapos kasama, kung hindi ako nagkakamali, sila Howie. Parang inimbita rin sila Howie sa Revilla. Sila Jilson kasama. Sila Christina. At ang dami nag-commit. Tapos may mga hiniram ng transient house kayo yata. Nag-book na kami ata ng Ayan. Tapos si June kumuha ng resort. Ayan, ang dami na. Tapos a day prior, 2 days prior, ang sama ng pakiramdam ko, July ito. Tandaan mo ito yung peak. Ito yung peak ng Nag-surge, ng Delta tama ba? Delta nga ba? Parang Delta during that time. No? Ito yung pinaka-deadly Ito yung pinaka-deadly Hindi pa yung deadly. So nangyari, ayun, I can ask you to join me at hindi ko sasabihin sa inyo na masama pakiramdam ko. Paano kung positive ako? Naku, mahirap 'yun. Yeah, so cancel talaga tayo. Tapos nag-isolate ako. Tapos apparently after several days, it turned out to be negative. Pero syempre, hindi mo pinagkakatiwalaan pa rin na negative. Safe lang negative yun. Tapos noon, ang nangyari, gumala na lang kami, inikot na lang namin yung ruta nung isang kumpare ko na teacher din, na malakas mamisikleta. So kaming dalawa na lang. So nawala yung plano. Kasi ang ganda ng plano, iikot tayo, tapos ako yung magsisilbing guide, tourist guide. Tapos ipapaliwanag ko yung bawat places that maghihinto tayo. So sir, July, okay naman yung weather noon? Maayos noon. Malamig, maganda. Walang buhos na ulan. Tanda mo yung December na yun, naglulumot yung mga daan sa Lukban. Oo nga sir pero bakit nga ganun? Bakit madalas umulan talaga sa Lukban? May tawag dyan, may kaibigan akong taga-Pag-asa, ang tawag niya microclimate. Kasi katabi namin ang Banahaw, tapos ang contributing factor ay may Lamon Bay sa Tayabas, sa Mauban. So parang yung convergence ng ulap, convergence ng tubig dagat, contributes to the microclimate of Lukban. Ayan. So, yun yung walang nakaka-predict. Pero ang sure lang ay sabihin natin na sa 365 days, 200 plus days ay maulan sa Lukban. So, yun. Wow. Dami na. Walang magsasabi dito na uulan bukas. Pero yung mga magsasaka, yung ibang taga dito na talaga, titingnan pa lang nila yung ulap. Uulan ngayon. Uulan mamaya. Matagal Alam na nila. Alam na nila. Pero walang forecast. Hindi mo talaga beyond forecast. Sir, ikaw kahit umuulan, padyak pa din? Dati, no? Nung walang bukid, wala akong mini-maintain na tanim. Oo. Kailangan Parang sayang tapos yung turo naman, hindi ganun kahigpit. Work from home. So ngayon, ganun pa rin naman ako. May kapote, ang mga ilaw ko ay pang waterproof na. Meron akong
yung nilalagay sa cellphone para hindi masira yung cellphone ko pag umuulan, no? At lahat 'yon ay nakahanda na for the weather. Yung unang naming ride sa Quezon Province, sa tingin ko medyo nabudol talaga ako nun eh. But at the same time, medyo newbie biker pa ako nun. Tapos gamit ko na bisikleta, turn clutch, na stuck yung parts. Tapos naalala ko sobrang grabe yung ahon dun sa Sampaloc. Yung sinasabi kanina ni Sir Joey na 8 kilometers na unlimited ahon, unlimited uphill. So sir, gusto kong malaman, ikaw sir, nung una mong tinira yung ahon na yun, nahirapan ka ba? Relative to Lester, ha? Baka mamaya sa iba sisiw ito, baka mamaya sumisipol pa sila, kumakanta habang umaahon. Pero sa mga nagsisimulang mamisikleta, mahirap na yung ano ha, yung 8 kilometro na ang average ay 4% gradient, no? 4%. Sa iba siguro kaya yung i-maintain ng 1 kilometer, pero pagka 6-7 kilometers na, you need to stop because hindi mo nakaano. Anong una, Lester, scientific ang ginawa ko. Bumababa ako pero hindi ako bumababa fully. So bababa ako sa Sampaloc pero hindi ko sinasagad hanggang sa bayan mismo. So halimbawa parang okay, hindi ko na kaya ito. So akit na ako. Kasi masarap pababa eh. 'Di ba? Parang ramdam mo yung hangin, malamig. So hindi ko tinutuloy-tuloy. Kumbaga gradual. Kumbaga sa pag-akyat sa Mount Everest, may base 1, may camp 1, nag-a-acclimatize muna ako, tapos camp 2, camp 3, hanggang sa mabuo ko na yung mismong bayan. So hindi muna ako bumaba ng tuloy. Hindi isang ano, pinractice ko talaga. Parang hindi ko muna bababain yan. Kasi ayoko rin, kapag binigla ako yung sarili ko, baka magalit yung katawan ko at hindi na ako mamisikleta uli. So nag-iwan pa rin ako ng nag-iwan ako ng certain level na enjoyment. Okay, masyado na mababa itong binaba ko, akit na ako. Babalik uli ako dyan 2 days from now. So bumaba uli ako after 2 days, mas mababa na. Mas umahon uli ako. Tapos after like a week, baba uli. So hindi ko itinodo agad. Alam kong ano hindi matanda na ako. I mean, less than 50. So alam ko na pagka merong hindi nagustuhan yung katawan ko, baka hindi ko na ulitin, baka madala ako. So sabi ko nagtitira ako ng certain level of enjoyment. Kapag hindi na enjoyable sa akin, na mararamdaman nyo yun kapag nagsisimula kayo mamisikleta, nakakatakot na baka hindi ka na tumuloy. Okay? So hindi ko siya isang tira lang, hindi isang bira, hindi isang ano. Parang gradual talaga siya, no? Yes. May training. Acclimatize. Na yun yung ipinapayo ko kasi yung iba nagpapabudol agad o budol, no? Parang baba tayo, kaya natin to. So parang ako inalam ko muna yung limit ko. Yeah, to be fair sir, yung 8 kilometer ahon ride na yun sa Sampaloc, very eye-opening yun sa akin eh. Nasabi ko, pagbaba ko ng Maynila, kailangan kong practicein yung sarili ko talaga. Para the next time I go there, dire-diretso na, hindi na ako bababa. And true enough, parang pre-practice ko talaga na hindi siya instant no? Na kaya mo kagad. Well, yung iba, kaya, yung mga malalakas talaga. Pero ako sabi ko, kailangan gradual. So nagsimula ako ng practice muna ako ng mga ahon dito sa Quezon City, tapos puntang Antipolo, ganyan. And then, yung nung in-invite mo kami for the second time, tapos sabi mo, Mauban Loop ulit tayo. Ayun, ang saya ko na nagawa ko siya ng swabe at diba? Isang hindi tirada. Hindi ako bumaba. Nakatatlong hinto si Lester ng unang nakatatlong hinto si Lester ng unang atake. Grabe, so, galit na galit ako December, nun, parang, kasi, ano ba itong pinasok ko? Pero maganda yung lugar. In fairness dun sa inaahon natin, Lester, sa Sampaloc, Quezon, nahihirapan ka, pero maganda yung lugar, walang sasakyan. Yeah. Tapos, alam mo yun, yung canopy ng puno, di ba? Tapos malilim, maganda ang view, may fog. Ganyan tayo eh. Parang, hindi katulad pagka aahon ka, sorry sa mga laging umaahon sa Tagaytay or sa Antipolo. I mean, yung carbon monoxide rich na ahon, yung bobombahin ka ng truck, bobombahin ka ng sasakyan na habang umaahon din sila. So dito sa inaahonan namin ni Lester, parang parang inaaruga ka niya, kinakalinga ka niya. Parang enjoy mo tong pagpapahirap sa katawan mong ito. So parang maganda pero at the same time pahirap talaga. Yan. Oo. Okay. Na ito yung ang problema ko dito kapag nag-Maynila na uli ako or Bulacan, sa mga dati kong pinupuntahan sa Bulacan, bawa sa may sa Pampalay, sa Pugpog, sa North Sagaray. Parang siya, parang homecoming. Dati yung bata ako nung high school ako, yun ang inaahon ko. Ikot ako sa Novaliches, Camarin,
punta ako sa San Jose del Monte, bababa sa may bandang Santa Maria, tapos bababa sa Bukawi, pupunta ng Bulacan, pabalik ng Ubando hanggang Valenzuela. Lahat yon high school ako, hindi alam ng nanay ko. So kung nasa Gasaan, halimbawa ako sa Novaliches, magtataka yung nanay ko, di ba, nandito yung anak ko kanina, ba't nasa Novaliches? Hindi. So, well, kapangahasan ang tawag ko doon. So, at huwag nyo gayahin. So sir, dati hindi ka nagpapaalam sa nanay mo, di ba? Ngayon ba, pag nagre-read ka, nagpapaalam ka ba sa asawa mo? Yeah. Oo, certainly. Tumatawag ako. Nandito na ako sa Mauban, nandito na ako sa Lucena, nandito na ako sa Pagbilao. Nandito na ako sa Santa Cruz, Laguna. Nagpapaalam. Ano naman sabi niya? Walang surprise to? O masusurprise na lang siya na nasa Laguna ka na? Pag sinabi ko mamimisikleta ako, minsan di ko naman sinasabi kung nasaan ako. So sabihin ko lang pauwi na ako, nasa Pagsanhan ako, pauwi na ako. Okay, nakarating. Nung una, siyempre, siguro kinakabahan siya kasi nga malayo. Ang Pagsanhan, Laguna is like 30 kilometers away from Lukban. Tapos Paahon ang pabalik sa Lukban. So medyo mahirap, 60 kilometers yung balikan. So, yun. Nung una siguro, natatakot. Sinasabi niya, kinakabahan daw siya. Ayaw na niya mamisikleta ako. Pero bandang huli, parang mamimisikleta ako. Tapos, nung Pasko, halimbawa, lumalaki uli ang tiyan ko. Kailangan ko na uli magbisikleta. So, supportado naman niya. Wow. Ayan. So, pagka may dumarating na parts, halimbawa, parang nagbayad kami dito ng 12,000 para sa, ano to? Ano tong part na to? Parang ganyan. May mga kailangan na lang idaan sa ano. Ang lagi ko sinasabi, nanay, may resale value to. So, kapag ayaw na, may resale value. Maganda yan, maganda. Hindi tayo bumibili ng bisikleta, umaarkila tayo. Ibebenta rin natin siya. Yeah. Investment to, Mama Angela. Well, investment sa katawan, pero pwede, ikaw, halimbawa yung bisikleta mo, yung to 200,000 mong bisikleta, Lester. Baka pwede mo ibenta na yung 250 yan after. Pero sir, si Ma'am Angela ba nakabike mo na dyan sa Lukban? Hindi marunong mamisikleta ang asawa ko. Paano pag nalaman niya yun? Baka mamaya siya na yung bibili ng mga bike parts. Yeah. By all means, gawin niya. Yung isang bisikleta ko, yung Cannondale, may Cannondale ako, di ba? Yung anak ko, mahilig mamisikleta. So, ibinenta na namin yung pambata niyang bike. Na hindi naman pambata, 20 size yung wheel ng bisikleta. Tapos sabi ko sa kanya, sige, gamitin mo na itong maliit kong bisikleta. The small Cannondale. Tapos, subukan mo na yung baka kaya hindi ka nag-enjoy kasi ang gamit mo ay ito. So, mamimisikleta kami one of these days. So, ang takot ko, baka magustuhan. Hindi man ako natakot na baka magustuhan. In fact, dalawa na kami magkakaroon ng bisyo. So, this is your daughter, no, sir? Yeah. The youngest. Dalawa naman to. Ilang taon na yan, sir? Ilang taon na siya? 2000, oh my God, 2011. So, ayan. 11 years old. Grade 6. Pero nung grade 6 ako, galang-gala na ako eh. Nung grade 5, grade 6 ako, nanghihiram na ako ng bisikleta. Nakakarating na ako sa malayong barangay sa Valenzuela. So tuwang-tuwa siya mag-bike? Masaya siya mag-bike. Pero hindi pa niya nagagamit yung mountain bike ko. Okay. So, nakatalaga na yung damdamin ko na ibigay sa kanya yun. So, saan kayo magbabike, sir? Hindi mo naman siguro siya papaahunin dun sa 8 kilometrong uphill, no? Dito muna sa bukid. May trail ako dito, may local trail ako dito na hindi pa kita naisama kasi nga yung ginawa nilang overnight lang tayo. Tapos doon lang tayo sa Mauban. So dito sa lugar ko, bukid, may trail dito like mga 7-8 kilometers na trail. So ang ganda-ganda ng view. So may ahon din, tapos wala kang kasamang mamisikleta, wala kang kasamang tricycle, walang kasamang sasakyan. So pagka namimisikleta ako dito, parang feeling ko ipinagawa ni Mayor to para sa akin. Parang ganun yung effect niya. Parang ang ganda-ganda ng lugar ko. Ayan. So iniisip ko nga yan, di ba? Binanggit ko sa'yo, Lester, before. Parang, what if iparenta ko itong bahay sa bukid. Tapos kasama sa rerentahan mo yung 3 bisikleta ng mountain bike, no? Para doon sa trail. Para paglabas mo, trail ka na agad. Tama. And sa tingin ko, very viable siya and very interesting lalo na sa mga taong gustong magbisikleta sa probinsya. Ayan, At handa ako magasgas yung bike ko. In fact, may character, may dalawang school of thought yata yan. Yung iba ayaw magasgasan yung bisikleta nila. Gaya mo? Sir, puro gasgas na yung bike ko eh. Yung iba naman parang sa akin, it adds character. Hindi intentional.
Siyempre ba, bumagsak yung bisikleta mo, natumba ka, nasemplang ka, o naiparada mo ng mali. So may mga ganon. So ayoko maging conscious. Meron ako isang bisikleta, yung Trek Excalibur ko. Yun, siguro inaalagaan ko. Pero maliban doon, yung iba, parang okay na yan. Sir, nagasgas. Lagi siya. May gasgas na yan lagi. Hindi ko na alam kung ilan ang gasgas niyan. Ayan. Parang okay din naman yung mga gasgas eh. Ang tawag dyan, di ba, battle scars. Parang Yan. ibig sabihin nun na tested na yung bisikleta sa mga terrains, tested na yung bisikleta sa mga mahabang lakbayin. No, trail bike yan eh. Trail eh. Hindi naman yan pampered na daan, yes, diba? Tama. So may binadala akong bisikleta, limbawa may isang fall sa Mauban, sinakay ko sa bangka, tapos idinaan ko sa Putikan. Bandang huli parang may tama ba? Okay na to. Ito yun. Ang feeling ko ito yung Horizon Depth, no? It's the reason for being ng bisikleta ng trail bike ko. Magandang justification nga yun eh, no? Kapag hindi okay lang, hindi ako maingat na tao. Para yan para yan talaga yun. Gasgas talaga yan. Expected ko na yan. Built tough. Yan. Built tough. Gusto ko yan. Maganda, parang binili ko yan para magasgasan talaga. Yan. Pero ang totoo, talaga lang, hindi ka naman magaling mag-alaga. Totoo. Yun talaga yung parang front lang talaga yun. Yung biking ba, nag-e-effect ba yan or parang nagkakaroon ba yan ng contribution sa creative writing mo bilang isang manunulat? Oo naman. Hindi lang manunulat. Siguro bilang tao, pumapayapa ako. Alam mo yun, sa tension. Kapag nandito ka na malamig, yung binabalasa na ng hangin yung mukha mo. Tapos hihinto ka para lang tumingin sa magandang tanawin. 'Di ba? Mag-picture, inggitin ang mga nasa Maynila. Bilang manunulat, may mga hindi man napag-uusapan, Lester. Nagsusulat po ako sa Rappler saka sa Abante. Nababasa ko ngayon mga column mo eh. Minsan about bicycles yung sinusulat mo dyan, sir, di ba? May isang column ako doon, Lester. Nasemplang ako. Di ba? Birthday ko, nasemplang ako. Sinare ko rin yan sa first bike ride, naalala ko. Ganda nun. Nasemplang ako, tapos yung realization na bakit ba ako nagmamadali sa trail? Hindi na naman ako bata. Hindi naman ako kasing lakas dati. So, anong nangyari? Realization yun. Kasi nasa trail ako, ang tawag namin dito Saka Road. Tapos parang, bakit nga ba ako nagmamadali? So, yun. So, birthday ko yun. Birthday essay writing contest piece. Tapos sabi ko sa kasarili ko, bakit? Ngayon pa ba ako magmamadali? Diba? Parang ganyan. Tanda na ako. Ngayon pa ba ako magmamadali? So, sir, dati, gusto mo yung mga speed-speedan na pagbibisikleta? Ganun ba yun? Hindi ako tumanda yung isip ko sa bisikleta. Dati mabilis ako, pangahas nga ako. Ngayon ko binabalikan yung mga ginagawa ko. Halimbawa, ng bisikleta ako sa Valenzuela, Novaliches, San Jose del Monte. Feeling ko mabilis ako nun. Tapos, ang feeling ko, hindi tumanda yung utak ko, yung maturity ng utak ko tungkol sa bilis. Okay. Tapos hindi naman sumasabay yung tuhod ko. Alam mo yun? Magkaroon parang may disconnect, no? Oo, parang sa isip ko, kaya mo pa yan, kaya. So, padyak. Tapos, mahina na pala balanse. Tapos, ganito yung nangyari sa akin noon. So, parang okay, dapat in sync ang iniisip ko sa kakayahan ng katawan ko. Ito ba yung sinasabi nila, sir, na Tito Pace? Di ba? May mga sinasabing Tito Pace I believe so. Yeah. Na walang kailangan magmadali, kailangan mo lang i-enjoy yung biyahe. Bawa ngayon, ito yung katwiran, kapag nagbubuo ng bisikleta. Sir, palitan mo tong part na to kasi para mas gumaan. Sabi ko, wala na ako sa bahagi ng buhay na nagmamadali. So, ang binahabol ko na lang is siguro matibay yung bisikleta, efficiency. Pero para sabihin mo na mag-gain ako ng speed, ng efficiency, parang hindi na muna, parang ganyan. Parang, sir, yung helmet mo, palitan mo. Kasi hindi yan aerodynamic enough, no? O sir, wag iyan yung jersey mo kasi yung jersey na yan dapat mo ganyan. So parang feeling ko sa akin hindi na ako nagmamadali. Hindi na ako narito sa mundo para mag-break ng personal record. Nandito na lang ako para i-enjoy yung mumunting tagumpay na makapaglakbay. At lagi ko sinasabi, i-enjoy yung makapaglakbay at makauwi.
Ayan, makauwi. Yeah. Lagi na. Kailangan natin Makauwi ng umuwi. ligtas. Tama. Yes, kailangan natin umuwi. Kailangan natin umuwi. Kahit gaano kalayo, kahit gaano kaganda ng pinuntahan natin, at the end of the day, you need to, kailangan mo makauwi. Yeah, and at the same time, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi ka mabilis, hindi ka na nag-enjoy. Not at all. Yeah, not at all. Not at all. No, oo. Sa mga nagsisimula ng bisikleta, kapag alam niyo mabibilis yung mga kasama niyo, hindi naman kailangan magmadali. Sir, parang napuntahan mo na yung Quezon Province, ang dami mo nang napuntahan. Meron ka ba bang hindi napupuntahan dyan? Oy, ang liit, ang haba ng Quezon Province, extended kami mula Aurora, mula hanggang Bulacan sa may bandang Real. Kung tawagin yung Reina, Real, Infanta, Nakar. Tapos meron kaming lugar kung tawagin ay Poland, Polillo Island, Polillo Group of Islands. Tapos meron kaming Alabat Island. Tapos meron isang malaking part ng Quezon kung tawagin ay Bundok Peninsula. Tapos merong bahagi ng Quezon, na Southern Quezon patungong Bicol. Men, hindi ko pa yan narating ng bisikleta. Someday siguro. Ang hirap kasi magpaplano ka. Naiingit ako sa mga napapanood natin na overnight. Mga multi-day. Hindi ko kaya pa eh. Hindi pa kaya dahil may trabaho tayo. Tapos, di ba, dapat nakababad tayo sa Zoom. Tama. How I wish na meron akong 1 linggo, mamimisikleta lang ako patungong Visayas, Mindanao. Tapos babalik na. How I wish. Mga Philippine Loop, ganyan. Sana nga eh. Pero syempre, yung mga business people yata nakaka-afford nun na, okay, mawawala ako ng 1 linggo, ito gawin mo. Ayan. So, yun ang mga naka-autopilot na yung negosyo, ganyan. Yung mga kaya mag-remote work siguro. Oo. Saka di ba magtuturo ka ba na nasa isang lugar or kaya mag-admin work. So, mga kuwari naka-zoom kay, guys, pasensya na, late ako, naghanap lang ako ng spot na may signal dito sa sa alam mo, wala. Bulubundukin ng Quezon Province. Nandito ako somewhere in Mindanao, hindi ko na alam, naghanap ako ng signal para sa Zoom natin. Hindi kaya. Hindi afford. Hindi kaya, parang hirap no? May consultation ng estudyante, papatanong, magmi-meeting gaya kanina bago tayo kwentuhan dito, di ba, nasa isang buong araw ako nasa meeting, nasa planning ng aming college. Ayan. Pero ngayon, sir, meron ka bang province or meron ka bang lugar sa Quezon na gusto mong i-explore anytime soon? Kaya, Marinduque, isang ikot, Marinduque, tapos isang Bundok Peninsula. Tapos may plano kami ni Attorney Chris Linag na Alabat Island Loop. Ayan. Alabat Island? Saan yung Alabat Island? Bandang Atimonan. So, it extends yung dulo ng Alabat Island from Mauban, tapos papunta rin ng Gumaca. So, 30 kilometers stretch siya, yung island. So, kung balikan, siguro mga 60. Pero sa pier na kami magsisimula. Ayan. Sama ako dyan, overnight sir. Overnight kami. May kausap na akong resort. So, yung araw na lang. Ang problema, dahil professor tayo, nagtuturo tayo, nakatali na lahat ng araw mo na, ituro ka sa ganitong araw, nagpe-prepare ka ng lesson, tapos ngayon pinapatawag ka na sa eskwelahan dahil kailangan na raw mag-report, dahil admin ka rin. Alam mo yun, parang, sige, someday kapag may early retirement program. Someday. Philippine Loop with Joey De Los Reyes. Kaya naiinggit ako na kaya naiinggit ako na sa iba na kaya ito na kaya nilang, yung kabuhayan nila nag-autopilot yung kabuhayan, para masustenihan tong pagbiyahe. Philippine Loop, siguro, kung makakakuha ko ng grant, Lester, grant na mag-ala Zen and motorcycle, di ba, Zen? And the Art of Motorcycle Maintenance. Yeah. Parang gano'n. Tapos pwede mo rin. Tapos libro din yan, no? Pwede. Oo. Isang libro, ang mangyayari, may magbibigay ng grant. So, hindi ko naiintindihin yung kabuhayan. So, sabihin lang sila, sumulat ka. So, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Pwede, baka naman, di ba? Sa mga baka naman meron mga, sponsor ng Shimano, sponsor ng kung ano mang na, di ba? Reflections ng paglalakbay, ng buhay, ng pagpadyak, ng pedal, ng gulong. Yan, maganda yan. Exciting.
isang proposal tapos na ang buhay pala ay, 'di ba? Kaya sinabi ni Einstein na, 'di ba? In order for you to parang something like para makapaglakbay ka na malayo, kailangan mo sa bisikleta mag-maintain ng balance. Ayan. Yes, yan. Maganda yan. Pero yun nga ang reality natin ngayon, sir, is isa kang guro at malapit na ang face-to-face classes siguro, mga next sem, mga ganun, or next year. Ready ka na ba, sir, na bumalik sa syudad? Ready na ang mga tao, depende na lang sa kung ano ang opinion ng virus, no? At ang opinion na maging ng gyera. Oo, opinion ni Putin, no? Parang ganyan. Nagpaplano tayo, tapos, di ba? Ganyan din kami dati, di ba? Parang nagpaplano tayo, tapos biglang Omicron. Nagpaplano tayo, tapos biglang, di ba? Yun. So, ang daming pupunta sa akin dito ng January, biglang nag-Omicron. So, yun. So, ngayon parang, ito nga ideally, it's bicycle. It's bicycle time. Kasi parang pinapamukha sa atin ng pagkakataon na, yeah, we plan, pero may ibang plano ang pagkakataon para sa'yo. So, mamisikleta ka, i-enjoy mo yung munting paglalakbay. Munti kasi hindi ka naman makakalayo, no? Hindi ka makakalayo. Para mas makilala mo yung sarili mo. Nakaya mo sa bisikleta, Lester, ha? Sa pamimisikleta, nakikilala mo yung sarili mo, ay, ito lang pala. Okay, lagi ko nang dinadaanan to, pero bakit kinakapos ako ngayon? So, meron ganyan. Ano ba, it's Sampaloc, saka yung Mahayhay. Dati, feeling ko parang November, December, kayang-kaya ko sisiw. Sumisipol ako, kumakanta ako habang umaahon. Pero may may mga instances na parang hindi pumapanig sa iyo yung binti mo. Parang pag sinabi ng binti mo na, boss, mapapagod tayo ngayon. O kaya yung panahon, sisikatan ka ng araw, boss, iinitan ka namin, ha. So may ganun, may ganung, hindi mo kayang planuhin lahat. Sa pamimisikleta, parang ang lagi na parang i-consider mo yung plano ng pagkakataon para sa'yo. Ayan. Yan, ganda nun, ha. Sir, pag bumalik ka dito sa Metro Manila, mag-bike tayo. Ako naman magtutour sa'yo sa mga magagandang spots dito sa Ayan. Hoy, nakikita ko kayo sa lugar namin, sa Tagalog. Oo, pumunta tayo. Sobrang ganda sa Valenzuela. Taga roon ako. Ano ka ba? Okay. Kami naman ang i-tour mo doon. Mga favorite spots mo nung doon ka nakatira. Kapag nakikita ko kayo roon, yung mga pictures nyo, parang okay, ang lapit na nito sa amin, na. Saka si Erwin, di ba? Si Erwin Malyari. Oh, yeah. Yan. Parang, ito na naman, nandun na naman siya sa Patagalag, eh. Katabi lang nito yung barangay namin sa Kulong. Marami akong babalikan. Halimbawa, dati nung bata ako, Lester, pupunta ako sa San Jose del Monte, sa Grotto. Tapos bababa ako ng Santa Maria, tapos pupunta ako ng Pandi, pupunta ako ng Buawe. Feeling ko nun ang lakas-lakas ko. So gusto kong sukatin ngayon sa kakayahan ko na magsi-50 anyos kung ano yung naiwan, ano yung kaya ko pang alalahanin. So it's a trip down memory bike memory lane, parang ganyan. Memory bike lane. Gusto ko yan. And at the same time, sir, parang exciting yan. Parang gusto kong marinig yung mga stories mo after that bike ride. Kung ano yung realizations mo na nagbalik ka dun sa mga matagal mo nang pinupuntahan nung bata ka pa. Sige. Sama tayo dyan. Magkakain tayo, magkukwentuhan. Maraming salamat sa isang masayang kwentuhan today, Sir Joey. Meron ka bang last words? Mga siguro last words. Words of encouragement sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga kabataan na gustong mamisikleta sa Quezon Province or maski sa mga lugar nila kung saan sila nakatira. Sa mga tito, sa mga bata, huwag niyo tipirin, no? Huwag niyo tipirin yung pamimisikleta. Meaning magtitipid ka sa helmet, magtitipid ka sa bike parts. Huwag niyo tipirin. Ang sakit ko dyan, parang sobrang laki na ng budget mo, masasaktan ka na. Kapag nasaktan ka sa budget, lalo kang mamisikleta kasi gaganda na yung resulta sa pagkatao mo. Yeah. Parang think of it as an investment sa katawan, sa kalikasan, di ba? Tapos sa sarili mo na nakakapag-isip ka kung gaano ka kabalanse. Ayun. Tapos at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, kapag ayaw mo na, kumbaga ayawan na, benta mo. may halaga pa yan. Okay? Yeah. Magpo-promote ako, may bago kong libro. Ang bago kong libro ay tungkol sa pagiging pasahero ko, #pasahero. You can buy it online sa Shopee under UST Publishing House. Ayan. So, kung gusto niyo po, tungkol sa pagiging pasahero. So, iba pang segment yata itong tungkol sa pamimisikleta. Lester, hanap tayo sponsor. Isang buwan lang tayo mamimisikleta, gagawa tayo ng isang libro.
Gusto ko yan, Ayan. gusto ko yan. Namiss ko na Ha? mag... Ha? Namiss ko na mag-publish ng libro eh. Sana. Yan. Gusto Oo. ko yan. So we can work things out na isang grant ito na tungkol lang sa pamimisikleta. Pero Okay? sir, available na yung libro mo ngayon sa... Yes, nasa Shopee. Nasa Shopee, sa UST Publishing House, i-type nyo lang po #pasahero. Ayan po. Ayan. Tapos yung iba yata nasa Shopee pa rin naman yata. Yung ibang libro ko. Ayan. Okay? Sobrang dami ko natutunan, and at the same time, na-realize ko na ang pagbabike sa probinsya mo o sa lugar kung saan ka nakatira, you really get to know more, not just about yourself, but also about the place na pinupuntahan mo. At sabi nga ni Sir Joey, ang bisikleta, i-treat mo siya as an investment for yourself, for the environment, and mag-enjoy ka lang talaga. Mag-enjoy ka talaga sa pagbibisikleta. Emotional well-being, 'di ba? Maalagaan. Maraming salamat, and you're welcome anytime, sir, sa Tambike session. Thank you. Thank you. And that is it for today. Thank you very much for listening. This is Lester Babiera, and I hope to see you in the next Tambike session.